topic is stage of relationship life circle. Pre-relationship stage. So, the event that trigger a buyer to seek a new business partner. In this stage, si buyer ay magsisimula pa lang maghanap ng bagong business partner. So, wala pang kahit anong connection, usapan o trust between buyer and seller. Usually, naghahanap ang buyer ng company na makakatulong sa kanila sa problema or need na meron sila. May mga information pa lang na kinokollect like price, product, quality, and reputation ng ibang companies. Second is early stage. Experience is accumulate between the buyer and seller, although a great degree of uncertainty and distance exists. So dito naman is once nakapili na ang buyer ng potential partner, pumapasok sila dito sa stage naman na ito, nagsimula silang magka-experience sa isa't isa. Meaning ay nagkakaroon ng first transaction o interaction. Third is development stage. Increased level of transaction lead to a higher degree of commitment and the distance is reduced to a social exchange. So dito naman is nagsa-start yung mas mataas na level ng transaction dahil nasubukan na nilang isa't isa. So, habang dumadami ang interaction, tumataas yung commitment at mas nababawasan yung pagdududa nila sa isa't isa. So, pang-fourth naman is long-term stage. So, characterized by the company's mutual importance to each other. So, dito naman is yung relation ay stable na, matatag at mataas na yung level of trust. Pareho ng mahalaga ang bawat isa, meaning malaking role na ang partner sa operation of success ng company. So, ang cooperation nila ay consistent, tuloy-tuloy at pareho silang nagde-depend sa isa't isa. So, the last is final stage. So, the interaction between the companies institutionalized. So, dito naman, sa stage naman ito, sobrang established na para talaga ng kanilang business system. Hindi na kailangan ng malalaking adjustment dahil pareho silang sanay sa isa't isa. A relationship life circle model. So, makikita mo sa left side na ang high cooperation and low competition. This means that once na nag-start at tumatagal ang relationship, tumataas ang cooperation or mas nakakapagtulungan sila. At the same time, habang tumataas ang cooperation, bumababa ang competition. Meaning, hindi na sila nakikipag-compete sa isa't isa. So, yung curve na figure ay nagpapakita ng progression ng relationship over time. Sa pre-relationship stage, mababa ang cooperation dahil hindi pa sila magkakilala. Wala pang trust at wala pang interaction naman dito. Dito naman sa development stage, tumataas ang cooperation. Mas madalas na silang magkausap, mas marami ng transaction at unti-unting nabubuo ang trust. Maturity stage naman, mataas ang tiwala dito at pareho silang nagbe-benefits. Lastly, decline stage, bumababa na ang cooperation dahil nagkakaroon na sila ng issues. May mga magandang competitors, bumababa ang quality o hindi na fit ang partnership. Dito nakikita nila na unti-unting humihina ang relationship. Role of salespeople. So the role of salespeople as relationship builder and the promoters involved. So number 1 is identifying potential customer and their needs. So dito naman is trabaho rin ng salespeople na hanapin kung sino ang possible customer at alamin kung anong kailangan nila. Second is approaching key decision makers in the buying firm. So dito naman is so if they already know na who's their target market, next step ay lumapit sa mga taong may power mag-decide tulad ng manager, owners o team leaders.
sila ang kailangan makausap dahil sila ang mag-approve ng partnership or pagpo-purchase. Negotiating and advancing dialogue and mutual trust. So dito naman is kasama rin sa trabaho nila ang pagkikipag-negotiation, mag-explain ng product o service at gumawa ng agreement. Coordinating the cooperation between the customer and their company. So sila ang magko-coordinate ng cooperation ng dalawang sides. Sila ang nag-aayos ng meeting, nag-organize ng information at they make sure na parehong updated ang customer at ang company. Encouraging the better organizational learning process. So dito naman is tinutulungan ng salespeople ang dalawang companies na matuto mula sa isa't isa. Pwede itong learning about customer need, product usage, or way to improve cooperation. Contributing the constructive resolution of existing conflicts. So dito naman is kapag may conflict o problema ang salespeople ay tumutulong maghanap ng constructive solution. Meaning ito ay solution na hindi nag-aaway at hindi nagpapalala ng sitwasyon. Next is individual act both as relationship builders as relationship. Dito naman ang salespeople rin ang maglilid ng team responsibly sa develop ng relationship with a customer. Sila ang mag-guide kung anong dapat gawin, paano mag-handle ng client at paano ma-improve ang relationship through time. Marketing strategy continuum. So the table shows the difference of transaction market and relationship marketing. So makikita mo na magkaiba sila ng focus, approach, and kung paano nila tinitignan ang customer. Marketing strategy continuum. So transaction marketing nakafocus lang sa isang benta o transaction. Ang importante sa business ay mabenta agad ang produkto. Dominating marketing function. So dito naman is traditional marketing mix dominate. So ito yung product like price, place, at promotion. So interactive marketing dominate. Ito naman may interaction, communication, feedback, and personalized na ang approach. Quality dimension most important or for competitive advantage. So outcome related technical quality dominating. So dito naman mahalaga ang resulta o performance ng product. So process related function quality dominating. Mahalaga naman dito ang experience, like how the service is delivered. So sa transaction marketing, importante ang quality ng mismong product. Sa relationship marketing, importance rin ang quality ng serbisyo at kung paano tinitreat ang customer. Price sensitivity. So customer very price sensitive, meaning meaning ay madaling maapektuhan ng price ang mga consumer. They usually choose cheap price. Customer less price sensitive, hindi agad lumilipat kahit may mas murang option, basta satisfied. So sa pag transaction based ang customer madaling lumipat if mas mura sa iba. If mas may relationship na, mas mahalaga sa customer ang tiwala at experience, hindi lang presyo. So interface between marketing and other function. So limited or non-existent interface or no significant strategic importance. So dito konti lang yung coordination with other departments.
substantial interface or strategic importance. So dito naman ay may coordination with operation personnel and service team. Sa transaction marketing, marketing lang ang gumagalaw. Sa relationship marketing, maraming department ang nagtutulungan para masatisfy ang customer. Experience ang focus. Typical marketing situation continuum. So dito naman pinapakita ang transaction marketing ay mas mahalaga sa mga product na mabilis mabili tulad ng packaged good, while the relationship marketing ay mas bagay sa service like bank, hotel, airlines at school kaysa relation at experience ang mahalaga. 5 pitfalls of CEO. So number 1, letting the CEO play kingmaker. So dito naman is kapag ang isang CEO ay pumipili ng gusto niyang maging kapalit, nagkakaroon ng problema dahil minsan ginagawa niya itong based sa personal wants at hindi sa kung ano talagang kailangan ng company. So there are some CEO na gustong maghanap at mag-train ng kapalit kapag meron ding nakakaramdam ng takot. They see na this na pwedeng palitan o hindi na sila kailangan. Dapat hindi hayaan ng board ng CEO mismo ang pumili na susunod na leader. Instead, dapat maaga silang nagsimula at gumawa ng succession culture kung saan pinaghahandaan ng mabuti at maayos kung sino ang susunod na mamumuno. Using boilerplate criteria. So dito naman kapag maraming headhunter ang gumagamit ng specification sheet na puno ng mga words like natural leader, proven leader o action-oriented na halos kahit sino ay pwedeng sakyan o pakinggan na maganda pero hindi talaga nagde-describe sa kung ano ang totoong kailangan sa trabaho. Number 3, letting headhunters run the show. So dito naman mahalaga rin ang tulong ng executive recruiter o headhunters dahil sila ang tumutulong maghanap ng mga candidates pero nagkakamali ang board kapag hinahayaan nila na ang recruiter nakontrolin yung buong process at madaliin yung pagpili. Kapag minadali kasi ang process, there are chance na hindi talaga nag-check ng maayos ang iba pang candidates at pwedeng makapili na sila ng maling tao dahil dito ito yung magiging resulta ng low performance of company. Kaya kailangan maglaan ng ang board na sapat na oras para kilalanin ang finalist, magtanong ng nasinsinan at hati-hatiin ang grupo para mas masuri ng mga kandidato. Number 4 is succumbing to fads. Dito naman nagkaroon din ng panahon na naging uso ang pagkuha ng outsider as CEO. Kahit mas mahal sila at hindi naman mas magaling sa performance compare sa mga galing mismo sa loob ng company. Ang problema dito ay naisasantabi yung mga skilled na empleyado na matagal nang nagtatrabaho at mas may alam sa culture system ng company. Minsan yung sobrang paghangad ng ilang board na magpakita ng bagong tao o mapa-impress yung external stakeholder ay nagiging reason para mas piliin ang outsider kahit hindi naman ito yung pinakamagandang option. Number 5 is keeping LBs in the building. Dito naman, if may napili ng bagong CEO, the board should make ensure na na ang dating CEO ay aalis na sa opisina at hindi na magsistay doon araw-araw. If nagstay pa rin ang dating CEO, pwede na siyang maapektuhan yung bagong leaders dahil may possibility na makialam siya magbigay na unsolicited advice o ma-influence ang mga employee na sanay na rin sa kanya. So next is what is monitoring. So monitoring is keeping abreast of salesman activities. Sales should be planned and controlled on a regular basis. So dito naman is
So ito ay pagbabantay sa mga gawain ng isang salesman. Ito ay pagbabantay sa mga gawain ng isang salesman. Meaning, hindi lang tinitignan, minsan kundi regular or madalas na sinusuri kung tama ba ang ginagawa nila. This is important because this help to know if nagagawa ba ng tama ng salesman ang kanilang responsibilities para mag-guide sila kung paano ma-improve yung kanilang performance. So, parameter used to monitor sales force. So, monitoring of sales force is closely related to monitoring of sales depend on the other. A number of parameter are used. So, number 1, sales per salesman per dealer per product. Gaano karami ang naibenta ng each sales people, each dealer, each product, kung nakikita dito kung sino ang mahusay sa pagbenta at kung ano sa mga product o dealer ang pinakamabenta. Nakakatulong din ito sa pag-ayos ng sales strategy at pag-focus ng important areas. Number 2 is expenses to salesman ratio for each dealer to salesman. Next is dito naman kung magkano ang nagastos ng each sales person na kanilang trabaho at paano ito nagre-relate sa bawat dealer. Mahalaga rin ito para malaman kung efficient ba ang salesperson sa paggamit ng pera at resources. If mataas ang gastos pero mababa ang benta, kailangan ang adjustment. Number 3, call per day. So dito naman is kung ilan ang customer calls sa bawat araw ng isang salesperson, nakikita kung active ba ang salesperson and kung sapat ba ang effort na ginagawa para maabot ang customer. Next is order call ratio. Dito naman pinapakita nito kung ratio ng orders ay na nakukuha na sa bawat calls. Hindi kasi sapat na marami ang calls, dapat may result. So, nakakatulong ito sukatin yung efficiency ng bawat salesperson. Next is average cost per call. So, dito naman is sinusukat naman dito yung karaniwang ginagastos sa bawat customer call para malaman kung gaano ka-efficient ang paggamit ng pera sa bawat interaction sa customer. Number 6, direct selling expenses. So, dito naman ay ang total na gastos na direct na nagko-connect sa pagbenta like travel, promotion, and presentation. Nakakatulong ito sa manager na kontrolin yung mga gastos at planuhin ang budget ng sales team. 7 is number of account loss. Ito naman ay number ng customer account o dealer na nawala o hindi na active. Nakikita dito kung may problem sa relation sa customer o sa sales approach. Nakakatulong din ito sa magplano kung paano may babalik ang mapapangalagaan ang account. Number of new account made. So, ito naman kung ilan ang bagong customer o bagong account na nakakuha ng isang salespeople. Mahalaga ito dahil dito makikita kung gaano sila ka-effective sa paggawa ng bagong client. Kung baba pa lang, kailangan pa din nila ng may maayos na way sa pag-engage sa customer. So, last is number of customers complaint attended. Ito naman ay about sa ilang reklamo ng customers na ang naasikaso ng salespeople. Hindi lang to basta sa pagkuha ng bagong customer, mahalaga rin na maayos nila ang sinusolusyon ng yung problema ng existing customer. If maraming complaint na hindi nasagot, possible na bumaba yung trust ng customer at mawala sila.